Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahigit 1 linggo na ang lumipas na mangyari ang insidenteng panluloob ng takas sa bilangguan na tauhan ni Kaamado. Takot na takot talaga ako ng panahon na yon. Akala ko mamamatay na ako sa kamay ng lalaking iyon. Akala ko magagaya na ako sa mga napapanood ko sa balita, na bangkay na lang natatagpuan ng mga mahal nila sa buhay. Wala na akong nagawa kundi ang tahimik na umiyak at magdasal. At salamat talaga at dininig ng Diyos ang dasal ko. Dumating si Tristan at iniligtas ako. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa amin ni Manang Sol. Nahuli din naman agad ang suspect. Ang takot ko noon ay agad ding napalis ng sabi ni Tristan na mahal niya ako. Hindi nga ako nakapagsalita. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. At hanggang ngayon ay parang naririnig ko pang sinasambit niya yun. Kaya minsan para akong bulating inaasinan sa kilig. Nang malaman ni Papa ang nangyari, ay agad siyang napasugod sa bahay. Sobrang nag-alala siya sa akin. Galit na galit din siya doon sa suspect. Kaya pumunta siya sa presinto at nagsampa na rin ng kaso. Sisiguraduhin daw niyang mabubulok sa kulungan ang suspect, pati na ang mga kasama nito. Sa panahon na yon, ay ligtas na ang pakiramdam ko dahil sa 2 lalaking promoprotekta sa akin. Nandito ako ngayon sa tindahan. Napaaga kasi ang labas namin dahil bigla ay hindi pumasok ang professor namin, kaya dito na ako dumiretso. Nag-text na lang ako kay Tristan na malamang ay nasa farm. Nag-reply naman siyang dito na lang ako at wag lalayo. Ay grabe naman pala ang nangyari. Nakakatakot. Bulalas ni Tina nang ikwento ko sa kanila ang nangyari. Buti na lang nailigtas ka ni Tristan. Siguro mala action star siya no, habang inililigtas ka niya. Kinikilig pang komento ni Christy habang tinitimbang ang prutas na binili ng customer. Parang gusto ko siyang kurutin sa singit. Malamang, kawawa ang lalaking yun. Sa laking tao ba naman ni Sir Tristan? Wika naman ni Tina. Sus, kahit ako kayang-kaya ko yun. Malaki lang ang katawan ng Tristan na yun. Kahit ako, kaya ko yun. Hirit naman ni Kuya Manuel. Talaga? Sa pagkakatanda ko, muntik ka nang ihagis ni Sir Tristan dahil niyakap mo si Ada. Nakataas ang kilay na sabi naman ni Tina. Nasamid naman si Kuya Manuel sa kinakain niyang dalandan. Nagulat lang ako doon. Palusot ka pa. Uy Tina, napapansin ko kanina mo pa ako binabara. May gusto ka sa akin no? Tukso naman ni Kuya Manuel kay Tina. Namula naman ang mukha ng kaibigan ko. Hoy Kuya Manuel, ang kapal naman ng mukha mo. Tumingin naman sa akin si Christy at binigyan ng makahulugang tingin ang 2 nag-aasaran. Muli siyang tumingin sa akin at pinagdikit ang 2 hintuturo. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Mukhang may something sa 2. Tinakpan ko na lang ang bibig ko habang nangingiting pinapanood ang 2 nag-aasaran. Wala namang masama kung magka-developan sila. Parehas naman silang single. Maya-maya ay dumating na si Tristan at sinusundo na ako. Dumilim ang mukha niya na makita niya si Kuya Manuel. Napansin naman yun ni Kuya Manuel, kaya nagkunwaring nag-angas. Pare, kaibigan ko lang itong si Ada, kaya wag ka na magselo sa akin. Saka isa pa, may bago na ako nililigawan. Itong si Tina, na crush ako. Kawawa naman walang nanliligaw. Wika ni Kuya Manuel. Ang kapal mo talaga Kuya Manuel. Sikmat naman ni Tina, sabay pukpok ng arinulang may lamang barya sa ulo nito. Aray! Daing naman ni Kuya Manuel na natatawa na lang. Tara na, aya sa akin ni Tristan na hindi na pinapansin ang sinasabi ni Kuya Manuel. Hinawakan niya ang kamay ko. Tumango ako sa kanya at kinuha na ang bag ko. Nagpaalam na rin ako kay Christy na abala sa pagbebenta at sa 2 nagsasakita na. Natatawang naiilang na lang ako sa kanila.
Ang sarap ding may mga kaibigan na makukulit. Nakakawala din ng stress. Pagpasok namin sa sakyan ay napasinghap ako. Nang kabigin ni Tristan ang bato ko at siilin ako ng halik. Walang pagdadalawang isip na tinugon ko yun hanggang sa lumalim ang halika namin. Bahagya pa kami naghabol ng hininga na maghiwalay ang labi namin. Ngumiti siya. I missed you. Namamaos ang boses na wika niya. Hinawakan ko ang pisngi niya at kinintalan siya ng halik. I miss you too din po. Nangingiting pinupog niya ako ng halik sa labi. Pinagkiskis pa niya ang tungki ng ilong namin. Tara na nga, baka kung ano pang isipin nila sa atin kung bakit ang tagal umalis ng sasakyan natin. Natatawang sabi ko. Natawa na rin siya at tumiwalay na sa akin. Ikinabit ko naman ang seatbelt ko. Bumusina pa siya. Kumaway naman sa amin ang tatlo. Wow! Ang laki-laki pala ng bahay ni Tito Governor. Parang palasyo. Manghang bulalas ni Andres nang makababa na kami ng sasakyan. Maging si Andrea ay ganoon din ang reaksyon. Maging ako man ay napanganga din. Sobrang laki pala talaga ng bahay ni Papa. Sa mga palabas ko lang ito nakikita. Sobrang lawak din ng bakuran at maraming bantay. O huwag kayo maglilikot ha. Nakakahiya sa Tito Governor nyo. Paalala ni Lola sa dalawa. Ma'am, pasok na po kayo. Naghihintay na po si Governor. Untag ng isang tauhan ni Papa. Hinawakan naman ako sa kamay ni Tristan. Samantalang si Lola ay hawak sa magkabilang kamay sina Andres at Andrea. Sabay-sabay na kaming pumasok sa malaking pintuan ng malamansyon na bahay ni Papa. Araw ng linggo ngayon at inimbitahan kami ni Papa. Dito sa bahay niya kasama si Lola at ang dalawa kong pinsan. Pinasundo niya pa sa mga tauhan niya ang mga ito. Nervous? Bulong sa akin ni Tristan. Nilingon ko siya at umiling. Excited nga ako eh. Nakangiting sabi ko. Good. Anas niya at hinalikan ako sa sentido. Pagpasok namin sa malaking sala ay may iba pang tao na hindi ko kilala. Isang matangkad at gwapong lalaki at isang magandang babae na malaki ang tiyan na parang kasing edad ko lamang. Tumayo ang lalaki nang makita kami. Sumunod din ang babae na humawak pa sa braso ng lalaki. Tristan pare, long time no see. Bati ng lalaki at nakipagkamay pa kay Tristan. You must be Ada, Tristan's wife. At ikaw ang anak ni Tito. Ikaw yung nawawalang anak niya. Sinabi na sa amin ni Ninong ang tungkol sa'yo. Bati din niya sa akin. Nahihiyang ngumiti naman ako at iniabot ang nakalahad niyang kamay. Hello. Call me Bernard and this is my wife, Laura. Pagpapakilala niya sa sarili at sa asawa. Hi, nice to meet you, Ada. Mabait naman ang ngumiti sa akin ang babae at inilahad ang kamay niya. Nginitian ko din siya at tinanggap ang kamay niya. Napatingin ako sa tiyan niya. Bigla-bigla ay parang nakaramdam ako ng excitement. Kumusta pare? Inakbayan naman ni Bernard si Laura na hawak-hawak ang malaking tiyan. Heto, malapit ng mga anak ang misis ko. Ninong at ninang kayong mag-asawa ha? Oo naman, sagot naman ni Tristan. Ikayong dalawa, wala pa ba? Nanunuksong tanong naman ni Bernard. Inakbayan naman ako ni Tristan at pinisil ng marahan ang balikat ko. Wala pa, nag-aaral pa ang misis ko. Pero kung ipagkakaloob na agad, edi masaya. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi niya. Sawari pala, ay gusto na rin niyang magkaanak. Malapit na yan, nakangising sabi naman ni Bernard. Naputol ang pag-uusap nang lumabas mula sa isang pasilyo. Si Papa kasama si Timmy at Ronilo. Kasama din si Clara. Nang makita ako ay tinaasan ako ng kilay. Iniwas ko na lang ang tingin sa kanya. Lumapit sa akin si Papa. Nagmano ako sa kanya at niyakap naman niya ako. Nagmano din sa kanya si Andres at Andrea. At siya naman ay nagmano kay Lola. Mabuti at nakarating kayo. Masiglang sabi ni Papa. Baka sa kanya mukha ang tuwa nang makita kami. Siyempre naman po Papa. Nakangiting sabi ko. Salamat anak. Hinaplos niya ang pisngi ko. Tinapik naman niya sa balikat si Tristan.
Tito Governor, sobrang laki po ng bahay nyo. Parang palasyo. Bulalas naman ni Andres. Hindi palasyo, mansyon. Singit naman ni Andrea. Parehas din yun, basta malaki. Di patatalong sabi naman ni Andres. Nagtawa na naman kaming lahat sa munting pagtatalo ng magkapatid. Maupo muna kayo. Marami akong pinaluto para sa inyo. Sobrang saya ko dahil dumating na kayo. Wika ni Papa na halata ang excitement sa galaw. May ice cream po ba at cake, Tito Governor? Hirit pa ni Andres. Pinisil naman ni Papa ang pisngi nito. Oo, marami. Ikaw ang mananawa. Natatawa ang sabi ni Papa. Yehey! Tuwang-tuwang sabi naman ni Andres. Sinaway naman ito ni Lola. Kami naman ni Tristan ay natatawa na lang, pati na rin si Bernard at si Laura. Nako, pagpasensyahan mo na itong batang ito, Antonio, at sadyang napakakulit. Hinging paumanhin ni Lola. Ayos lang hunay. Nakakamiss din ang may makukulit na bata sa bahay. Sayang nga lang, hindi ko nasaksihan ang paglaki nitong anak kong si Ada. Siguro makulit din siya. Baling sa akin ni Papa. Baka sa kanya mga mata ang labis na panghihinayang. Nginitian ko naman siya. Nako, sinabi mo pa. Walang kasing kulit itong si Ada noong maliit pa. Tumatakbo yan sa labas ng bahay kapag pinapaliguan ito ni Adela. Kwento naman ni Lola. Natatawa naman si Papa. Nag-init naman ang pisngi ko sa hiya. Si Lola talaga, kwento pa. Hindi mo yata na ikwento yun sa akin, sweetheart. Pabulong na untag ni Tristan sa akin. Nakangisi siya nang lingunin ko siya. Mahinang sinuko ko siya nang ikinatawan niya lalo. Governor, handa na po ang pananghalian. Untag ni Clara na galing ng kusina. O sige, pupunta na kami. Tumango naman si Clara at muling bumalik ng kusina. Tayo na sa komedor at ituloy na lang natin mamaya ang kwentuhan. Aya ni Papa. Sabay-sabay na kaming tumungo sa dining area. Manghang-mangha pa ako dahil malaki ang dining area na may chandelier pa. Mahaba ang lamesa na punong-puno ng pagkain at prutas. Tuwang-tuwa ang dalawang bata. May ilang mga kasambahay ang nakaantabay. Sa puno ng hapagkainan umupo si Papa. Pinaghila naman ako ng upuan ni Tristan sa kanang bahagi ni Papa at tumabi naman siya sa akin. Sa tabi niya ay si Lola, si Andres at Andrea. Sa kaliwang bahagi naman ni Papa ay si Bernard at Laura at si Clara. Masagana at masaya ang pananghalian namin. Parang kagaya sa bahay ni Lola, puno ng kwentuhan at tawanan. Ito ang pamilya na matagal ko ng pangarap noon. Sayang nga lang at wala na si Mama. Gayunpaman ay alam kong binabantayan niya kami at masaya siya sa amin. Iho, gusto ko sanang baguhin ang apelyido ni Ada. Gusto kong dalhin niya ang apelyido ko. Nakausap ko na si Naimila tungkol dito at wala namang pagtutol sa kanya. Si Ada na lang ang sasabihan ko. Hayag sa akin ni Governor Antonio. Mula sa pagtanaw sa madilim na kabundukan sa harap ng balcony ng second floor, ay nilingon ko siya. Nasa inyo ho yun, Governor. Wala naman ho akong pagtutol doon. Sabi ko at nilagok ang basong may lamang whiskey. Salamat, Iho. Bakit kaya hindi mo pakasalan ulit ang anak ko kapag nakapagpalit na siya ng apelyido? This time, sa simbahan naman talaga. Ngumiti ako sa kanya. Pinagpaplanuhan ko na huyan, Governor. Nitong mga nakaraang araw ay sumagi na sa isip ko na pakasalan si Ada sa simbahan. Bagamat kasal na kami sa Huwes, ay iba pa rin ang makasal sa simbahan at may basbasang nasa itaas. Tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Papa na lang ang itawag mo sa akin, Iho. Tutal anak na rin kita dahil asawa ka ng Yunika iha ko. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi ho yata ako sanay, Governor. Nangingiting sabi ko. Pwes, masanay ka na. Maautoridad na sabi niya. Sige ho, Papa. Tinapik niya ako ulit sa balikat at nagkatawanan na lang kami. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Governor, ni Papa, ay bumaba na ako sa ikalawang palapag para puntahan na si Ada at si Lula Mila. Uuwi na kami bago pa lumalim ang gabi. Gustuhin man namin na dito magpalipas ng gabi, ay hindi pwede
dahil may pasok pa sila sa eskwela bukas. Kaya siguro next weekend na lang. Sa Sabado na lang ulit kami pupunta para pwedeng mag-overnight. Hindi ko nakita sa sala sina Ada. Si Bernard at Laura ay kanina pa umalis dahil bawal daw ang mahamugan ang buntis. Nakarinig ako ng ingay sa kusina. Mukhang nagkakasiyahan sila doon. Tristan, bago pa ako pumasok sa kusina ay may humila sa braso ko. Clara, kunot noong hinarap ko siya. Nandito pa pala siya. Akala ko nakauwi na. Mapupungay ang mga matang tumingin siya sa akin. Tristan, hindi ko na kaya. Bigla siyang yumakap sa akin. Nagulat naman ako. Naamoy ko ang alak sa hininga niya. Clara, bitiwan mo ako. Nasa kusina lang ang asawa ko. Binaklas ko ang mga kamay niyang nakapulupot sa akin. Wala akong pakialam, Tristan. Nauna naman ako sa kanya. Kung hindi siya dumating, edi sana tayo na. Ano bang pinagsasabi mo? Nakainom ka. Paangil na sabi ko. At pilit na nilalayo ang kamay niyang pilit akong hinahawakan. Alam mo bang selos na ako? Nasasaktan ako, Tristan. Gusto kita. Gustong gusto kita, alam mo yan. Hinila ko siya palayo sa kusina dahil baka biglang lumabas si Ada. At kung sino man ay baka kung ano pa ang isipin. Hindi kita gusto at kaibigan lang ang turing ko sa'yo, okay? May asawa na ako at mahal na mahal ko siya. Pagpapaintindi ko sa kanya. Umiling-iling naman siya at ngumisi. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa ako nasusubukan. Binawi niya ang braso niyang hawak ko. Sabay kabig sa bato ko. Mabilis ko namang naiiwas ang mukha kaya dumikit lang ang labi niya sa pangako. Napamura pa ako. Tristan, naitula ko si Clara na napasalampak sa marmol na sahig. Sweetheart, tawag ko kay Ada na matalim ang tingin sa akin at kay Clara. It's not what you think, sweetheart.